Alright, let's go for a ride again. So since kanina hindi tayo nakatakbo this morning, so it's gonna be an afternoon run. So kasi late ako natulog kasi may ginawa ako. So pero ngayon babawi tayo, tatakbo tayo at least siguro again mga 15 kilometers. So let's go. Whew! Grabe yung headwind guys. 6 kilometers pa lang napagod na ako kasi headwind nga. Pero okay na yan para masanay yung katawan mo sa headwind. Parang bike lang, di ba? Pag bike, pag headwind, nakapagod, doon ka nababawi sa tailwind. Pero woo! Challenging siya, pero in the sense na nakatulong yan siya sa heart rate, nakatulong yan sa cadence, para kumbaga resistance din yan para ibilis yung takbo natin. So tuloy tayo. Woo! 3 kilometers pa lang, napagod na ako. Okay lang, tuloy-tuloy lang tayo. Sige na tayo. Ito, yung tailwind dito kasi opposite direction tayo, so okay to. Ito guys, ginagawa to ngayon. Dito ko lagi tumatakbo. Nung nirenovate siya, siguro mga isang taon na. So nilagyan ng mas magandang restaurant. Siguro mga 1 year pa to. Ito yung dating tinatakbuhan. Ngayon na-renovate yung area na to. Mas pinaganda siya kasi dati wala to eh. Wala yan dati. Tapos may takbuhan yan dyan. Tapos natin ngayon mas pinaganda nila. Part kasi ito ng Dubai. Ang Dubai kasi lalong minapaganda nila mga park nila kasi gusto nila maraming tao, mas maraming tourist pupunta. Ganyan kasi ang Dubai guys. Like for example sa bus, pag alam nila pa maraming sumasakay, nilagyan nila ng bus. Kahit pa na 1-2 tao nang sumasakay, nilagyan nila ng bus for accessibility na rin ng mga tao sa mga resident dito. Woo! 4 kilometers down. Kaya pa. Kayang-kaya yan. Nag-rest na ako kasi pakita ko sa inyo ito ang ginagawa ngayon. Yung part na doon is sarado pa, hindi pwedeng videohan. Ito lang yung open kasi dati sarado din ko. Alright, let's go. Takbo ulit tayo. Ang hangin. Pero the weather is nice. Ito yung hinahintay lahat ng mga tao dito sa Dubai. Yung itong weather. Kaya nagsisilabasan na yung mga night market, mga flea market, kasi maganda yung weather. Sa masarap pa rin tumakbo sa umaga, sa gabi. Kaya guys, be active na. So for those who are not running, simulan kayo mag-running kasi it's not too late yet, diba? Part pa ngayon ng 30x30 by Dubai Fitness Challenge. So let's all be active. Kahit pa hindi pa 30x30, as long as you just keep moving. Yun. May pa-lighting tayo. Ang ganda pala ng lighting. Diba? So, moving on sa kwento natin. Pero yung breakthrough ko talaga ng marathon ko is back in 2020. I think pang 4th marathon ko na I made it to 3 hours 4 minutes. Pero I don't have plan to make it sub 3 hours kasi wala pa akong idea kung what is sub 3 hours, kung ano yung pacing, dapat kung anong impact po naka sub 3 hours ka. Kumbaga tumakbo na ako, nag-training lang ako noon. Pero grabe yung training ko yung dati guys.
talagang training kong training talaga. Kasi gusto ko mabilis talaga tumakbo. I didn't expect na during that time tumakbo ako ng 20 ng marathon. Naka 3 hours 4 minutes tayo. So that is my PB actually. At hindi na nasundan kasi syempre nag-focus na tayo sa triathlon. Kumbaga nag-shift tayo from running to triathlon, which is triathlon naman talaga gusto kong gawin. Kaso nga lang wala akong team dito kasi syempre kailangan ng team, kailangan ng training sa swim. So yun. So going back sa running story, hanggang nasundan, hanggang nagka-idea ako what is World Major Marathons, kung paano sumali sa World Major Marathons. Actually nung after ng 2020 Dubai Marathon, nung naka 3 hours 4 minutes ako, ang dami na congratulate sa akin kasi nga during that time yung first Filipino, yung kumbaga ang pinaka fastest Filipino during that time is 3 hours 3 minutes. So wala ko idea no na meron palang gano'n na may pa-contest yung isang kababayan natin dito na artist na kung sino makabit ng record na yon parang may pa-trophy. Eh wala naman akong idea no, kaya ang dami congratulate sa akin ng time na yon, pero okay lang, at least ako pa rin yung okay yung takbo natin during that time. Pero tara, tuloy mo tayo sa takbo. Ang ganda pala ng ilaw, oh. See? Diba? May lighting tayo. Pero ito yung ba to? Ganyan lighting para pag ganito. Diba? Alright. We're 8 kilometers now. And the sun is down. Sarap na feeling talaga pag nakatakbo tayo, guys. Especially yung purpose niya is healthy living. Pag nasimulan nyo na hanapin na ng katawan nyo. A little bit of background about me. I started running back in 2015 ata. Yeah, 2018. Nagsimula lang ako ng 10K. Then nagustuhan ko, kasama ko yung mga colleague ko back in 2016. And then I did my first 10 km. I can still remember na first 10 kilometers ko 1 hour and 36 minutes. Alam mo kung bakit nagpursige ako tumak sa takbo, kasi during that run, or first time na tumakbo akong 10 km, makilala ko 46 minutes, 51 minutes. Sabi ko, paano na ginawa yun? Eh sabi ko, ay di pwede to, dapat pasikat din ako. So ginawa ko, nag-training ako, takbo na ako ng takbo. The next year, and then the following months, sumali ako ng half marathon, sumali ako ng mga 10 kilometers. Although hindi naman mabilis, pero at least there is a progress. Hanggang nagustuhan ko. And then yung ibang kasamahan, 21 kilometers nila, 1 hour 50 minutes, 1 hour 40 minutes. Yung sa akin, habot ako ng 2 hours 30 minutes. I think yung first marathon na sinalihan ko is yung in BD half marathon. Dito pa yun sa Emirates Golf. Pero ngayon wala na siya. That's the first half marathon na sinalihan ko na may pa-breakfast pa. Ngayon wala na siya. And sabi ko, ay, nag-training ako para makuha ko din yung mga time na yon. So I did a lot of runnings, humingi ako ng mga tips sa mga tumatakbo, and then boom, yun na, nagtuloy-tuloy yung running ko. Pero tuloy muna tayo sa takbo. Let's go. Oh. Distance, yung pace natin 47. Woo. Nilubog ng araw. It's already sunset. Actually ayoko talaga tumakbo ng hapon. Mas prefer ko lagi pag umaga. Kaso kaya ng umaga hindi ako nagising kasi may lakad ako kagabi. So nakauwi ako mga late na. So ako nakatakbo. Pero ganun ako, pag hindi ako nakatakbo sa aga, versus kung nakaprogram siya sa umaga, pag hindi ako nakatakbo, takbo pa ko sa hapon to follow the program kasi may marathon tayo next year pa naman. So of course we had to train, and I also have a half marathon sa Cairo, Egypt. So
in 1 month time kasi December 13 yon. So sana ma-approve yung leave ko para makabili ako ng ticket at saka makaregister kasama yung mga team ko. Alright. Gusto ko kasi talaga tumatakbo pag sunrise. Hindi ako tumatakbo pag sunset, pero wala tayong magawa. Ganun talaga, tuloy lang. Tuloy ang running. Okay, wait lang. Yung sasakyan. 8 kilometers pa lang tayo pero pagod na ako. Konti na lang. Let's go. Yeah. Woohoo! Kaming hangin, mahangin, sobrang hangin. Yan. Inabot tayo ng gabi, so meron pa tayong 6 kilometers on the way back home, and it's like around, how does the barn? 6:30 p.m. Okay, wala kasi nag-speed running tayo today. 500 meters at 350 pace with 1 minute recovery. So sakto lang kasi mayroon tayong takbo, international race tayo na naman ngayon. This is my first half marathon as international. I did now marathon sa ibang bansa, New York, Chicago, Berlin, where else? Ano ba? And then I have one coming next year, which is LA Marathon, which is March 5, together with my friend. Invite niya ako, tatakbo kami, so let's go. So base training tayo ngayon, base training for marathon, LA Marathon, pero full blast training para sa half marathon kasi target natin sa half marathon maybe 125, 123, let's say 125 na lang yung target natin kasi yung last half marathon ko 127, tagal na yun, but this year lang sa DCS half marathon. So let's see if we can make it to 125 this time. Dapat mag-training palagi, training for more. Alright, let's go. Whoa. Oh, sarap. Damn. Hey guys, meron sana gustong sumama sa ito ako. Sabi ko, pag sumama ka sa akin hindi kita hintayin kasi nga hindi ako mahilig maghintay, so hindi siya sumama. So we're done now. Ano na lang ako guys, nag interval training na lang ako kasi mahangin. 500 by 350, let's say kung ilang 500 gagawa natin. Pero sige, gabi na tayo. See, it's night time. It's past 7 I think, or before 7 o'clock. Doon may ano doon, merong gas station doon tayo bibili ng something mainom natin, is either cola or Pocari, kasi parang wala na ako energy after 11 kilometers. Wala na ako energy kasi pinapractice ko talaga na walang laman yung tiyan ko straight 10 kilometers para at least masanay ako pag sa race na, at least masanay na ako sa ano. Pero syempre tinitake ko yung mataas yung carbohydrates, yung tama lang for 10 kilometers para hindi talaga tayo ubos kasi simula sa bahay namin, ito yung gas station dyan, that is 10 kilometers, yun lang pwede mabilhan natin kasi yung park dyan na dinaan natin close pa, so wala tayong mabibilhan. Before marami kasi nga open pa yun, ngayon kasi ni-renovate, so wala na akong mabibilhan ng mga tubig or Pepsi. Dito na ako bibili sa gas station na yan, pero ano pa yun, after 10 kilometers mula sa bahay namin, kaya nasanay na rin yung sikmura ko or dyan ko na walang tara, punta tayo doon. Siguro mga 300 meters yan. Let's go.
So, tayo na. Pagkain. Ito nabilin ko. Kasi wala na ibang mabibili. Sabi na. Makan. Pocari. Oh, nasa Pocari after 8 kilometers. Sabang na tayo dito. Hangin pa rin, oh. Grabe yung hangin. Right. So, nasa 8 kilometer mark tayo ngayon. So, pauwi ng bahay mga 4 kilometers yan. Kasi guys, ito lang talaga yung ruta ko lagi. Wala ko ibang matakbuhan dito. Unlike before sa Discovery Gardens ako, ang dami kong ruta pwedeng takbuhan doon kasi maraming community doon. Dito, ito lang. Since na lumipat ako dito sa Sharjah, pabalik-balik, paulit-ulit, kahit check yung sa Strava ko, pareho lagi yung tinatakbuhan ko. But it's okay. At least may running track rin ako. Yun nga lang, hindi na ako makapag, hindi ako makapag speed training kasi yung park doon na ginagawa, doon ako lagi nag-speed training. Tapos kung sarado siya, so wala akong ibang hindi ako makapag speed interval kasi sarado. Alright. Grabe hangin kasi. Kaya medyo napagod ako sa hangin. Grabe, payat ko na. Payat ko na, no? Sa katakbo ko, mayat na ako. Naging night run na siya. Kasi ginabi na tayo. Pabalik naman tayo. Pabalik na ako. Medyo malamig na eh. Pag nilalamig na ako. So, pinapatapos na tayo. Mapagod. Pero what to do? Training for more. Training for more. Dah. Pero yung camera ko hindi na, yung microphone ko parang wala nang ano. Yan ang battery ata yung microphone ko, hindi na rin. Ano? Namatay yung battery ko. Nagdala kasi yung yung microphone. Yun guys nagdala ko ng microphone para mas marinig yung mga ano ko. Sinasabi ko. Pagod. Tara, konti na lang.
konting-konti na lang. Let's go. So, nakauwi na tayo. I'm home. We did 10 kilometers only kasi sobrang hangin. Ako na yun, 10 kilometers kaysa wala, diba? Ano na yung boses ko? And I'm home. Super na. Let's go. So guys, tapos ko yung program ko. Although short ako ng 5 kilometers kasi sobrang hangin, pero okay lang. Okay lang, at least nakatakbo tayo ng 10 kilometers. Okay na yan. Alright, see ya sa the next run.